Sa pagdating ng tatlong magkakapatid na gabunan sa nagaganap na paghabol kina O'Hara, mukhang mas maliwanag na ang pag-asang makatawid sina O'Hara sa kabila ng bundok. Dala si Lucila. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Gaya ng sinabi ni Saila, ay inatake nila ang lupono o ang hukbo ni Dato Arpana na siyang umaatake naman mula sa baba gamit ang palaso na may talim na pilak. Sa gilid naman tayo ng bundok, papaakyat na. Masama ang tama mo, O'Hara. Bumalik ka na sa pagiging tao at ako na ang bibit-bit sa inyo. Yan ba? Yan ba ang kapatid mo? Yan ba ang kapatid mo na sinasabi mo sa amin? Oo, Manong Mael. Pero, Manong Mael, kasama rin namin tong bangkilan na to. Salita ni O'Hara sabay tingin naman kay Badar. Ganun ba? Iuuna ko na kayo sa taas ng bundok ng kapatid mo at babalikan ko na lamang siya. Sabi naman ni Mael. Ayos lang ba sa'yo yun, Badar? Walang problema. Walang problema sa akin yun, O'Hara. Tugon naman ni Badar. Doon ay bumalik na sa pagiging normal si O'Hara at kinarga ito ni Mael sa kanyang likod sa estado nitong gabunang aswang. At sa mga braso nito ay si Lucila. Kumapit ka ng maigi, O'Hara. Salita pa ni Mael. Sabay mabilis na nitong paggalaw papaakyat ng bundok. Habang nagpapahinga naman nun si Badar na umupo sa isang bato. Lucila, kung alam mo lang, para sa iyo ang lahat ng ginagawa kong to. Bulong ni Badar sa kanyang sarili. Ano kaya ang nasa isip ni Badar, mga kabagis? Sa kagubatan naman tayo. Patuloy pa rin si Sail at Kail sa pag-atake naman sa mga kalaban. Ngunit lumalaban naman ang mga tauhan noon ni Dato Arpana sa kanila dahil nga meron naman silang mga armas na gawa sa pilak. Kail, mag-iingat ka sa mga sibat at palaso nila. Mga pilak ang ginagamit nilang talim nito. Kuya, usap ng dalawa. At doon ay nagpatuloy sa pag-atake ang dalawang gabunan. Baon ng kuko ni Saela sa mga yanggaw ng Dato. Hampas naman ni Kael ang nahuhuli niya sa kanyang mga kamay na mga yanggaw. Sabay pag-ilag nito ng lumilipad na palaso. Ngunit nang maya-maya pa, nang mapansin ng mga yanggaw at ng iba pang tauhan ni Dato Arpana na hindi nila kayang sumabay sa dalawang gabunan na yun na lumaban ng harap-harapan, biglang nagtago ang mga ito sa mga puno o kahoy, sa matataas na halaman at damo. Dahil nga nakahawak naman sila ng pana, maaari nilang atakihin ang dalawang gabunan na yun ng malayuan. Yun ang akala nila. Samantala, sa mga oras naman na yun ay, Mahal na Dato, sa tingin ko ay kailangan na nating umatras. Mukhang nakalayo na si O'Hara at ang kapatid nito. At kahit di pa natin alam kung kakampi niya ang dalawang gabunan na umaatake sa ngayon sa atin, ipagpalagay na natin na ganun na nga. Dahil pinapatay na nila ang marami sa ating mga kasamahan. Napahigpit na lamang ng hawak sa sibat nun si Dato Arpan dahil alam niyang tama ang suwestyon sa kanya ni Antona. At sabing, O'Hara! Walang yaka, Haris. Dapat ay buong pamilya mo na lamang nun ang nahuli ng mga tao para namatay na kayong lahat.
Gigil na bigkas ni Dato Arpan. Mahal na Dato, marami pang araw ang darating. Kaya wag kayong nanghihinayang sa gabing ito. Hindi natin pwedeng isugal ang inyong buhay. Di ba, mas mahalaga ang buhay nyo, mahal na Dato. Isa pa, kahit di natin nahabol ang oherang yon, isipin nyo na lang, mahal na Dato, na napatay na natin at nalipol ang tribong mahigpit nyong karibal sa kagubatang ito. Palubag loob na salita ni Anton. Sige na! Sabihan mo na ang mga tagapangasiwa ng hukbo. Aatras na tayo. Bumalik na tayo sa turugan. Sang-ayon ni Dato Arpan na parang masama ang loob sa mga pangyayari. Samantala, panaka-naka pa ring pagpana ng ilan ng mga tauhan ni Dato Arpan sa magkapatid. Tumatago-tago naman ang mga ito sa mga puno. Ngunit sa bawat minuto, baon pa rin ang kukuni sa ila kahit na nagtatago ang mga yun. Dahil naaamoy at nararamdaman pa rin naman ng magkapatid ang mga ito sa kanilang pagtatago. Kaya't imbis na maging tulong sa mga tauhan ni Dato Arpan ang pagtatago, mas lalo lang silang nababawasan nang di nila namamalayan dahil ginagapang lang sila ng dalawang magkapatid sa dilim. Kaya't hiyawan ng paisa-isa ang maririnig mo sa paligid. Pagkatapos ay pagpukaw ng sigaw sa karimlana kasama ng kanilang katawan. Ngunit sa mga oras na yun ay umalis na nga si Dato Arpan dahil hindi niya maaaring isugal pa ang kanyang buhay at iilan na lamang ang natitirang purong dugo ng bangkilan sa kanyang mga mandirigma dahil pati yung 5 na tagapagbantay niya ay patay na nga. Dahil ayon kay Badar pala, napatay din niya yung isa na sumunggab sa kanya sa kanyang pagtakbo. Nasabi niya to kay Ohera dahil nabalikan na siya ni Maela at naiakyat na rin siya sa bundok. At dito ay pababa na sila Ohera sa bundok. Patawid na nga si Ohera at ang kanyang kapatid sa tulong ni Maela. At sa kagubatan naman, nalalaman na ng magkapatid na sa ila't kaila ang pag-atras ng hukbo ni Dato Arpan. Dahil unti-unti na nagsisiwalaan ang kanilang mga kalaban sa paligid dahil sa pagtakbo. Sa tingin ko, pwede na tayong bumalik, kapatid ko, salita ni Sail. Pero kuya, bakit di pa natin sila patayin lahat ngayon? Hindi pa sa atin ang digmaan na to, Kail. Isa pa, mahirap na isugal din ang ating buhay. Masanay sila sa kagubatang ito at marami pa sila at may mga armas sila na pwedeng pumatay sa atin. Tandaan mo, kahit na mga gabunan pa tayo, baka makatsamba silang itarak ang isang sibat sa ating dibdib na may talim ng pilak. Sigurado ay mamamatay din tayo. Kaya kailangan din nating mag-ingat. Isa pa, tapos na ang ating misyon at yun ay ang tulungan si Ohera. Paliwanag ni Sail at ayon nito sa kanyang kapatid. Umalulong pa ang magkapatid noon na pagpapakita o pagpapahiwatig sa mga nakatira sa kagubatang iyon ng kanilang dominasyon. Sabay takbo na ng mga ito pabalik sa pagtawid na rin sa bundok. Narinig pa noon ni Dato Arpan ang pag-alulong ng 2 gabunan at natigil ito sa kanilang paglalakad. At lumingon sa bundok kung saan tumawid sina Ohera at sinabing, Hindi kayong mga gabunan ang maghahari sa teritoryong ito. Ipinapangako ko na kahit saan man kayo mapuntang lupalop ng lalawigang ito, hahanapin ko kayo at buburahin sa mundong ito. At ang tribo ko ang mananatili sa mahabang panahon. Bigkas ni Dato Arpan. At nasa likod lang naman ito si Anton na nakikinig sa mga sinasabi niya.
Sa pagsikat ng bukang liwayway, ang liwanag ng araw ay kumikislap na sa pagtama nito ng tubig ng ilog na malinaw na siyang sumasalamin ng hiwaga ng kalikasan sa normal na mundo ng mga tao. At malapit sa ilog na to, sa tahanan ni Mang Pasyo at Atara. Pagmulat ng mata ni O'Hara, bumungad sa kanyang paningin habang ito ay nakahiga sa isang papag ay muka ng dalawang babae na kanyang pinapahalagahan, si Atara at Lucila. Kuya, gising ka na? Unang bigkas ni Lucila. Bakit? Bakit di mo sinabi sa akin? Tanong naman ni Atara. Hindi alam noon ni O'Hara kung sino ang uunahin niyang tugunin sa dalawa. Kaya naman, tinignan niya muna ang nasa palibot nito. Iniikot nito ang kanyang paningin sa loob ng bahay. At doon ay nakita niya si Mael, Sael, Kael, Mang Pasyo at Badar. Nakangitino ng mga yon sa pagkakakita niya. Mukhang nagagalak naman sila dahil sa nagkaroon na nga ng malay si O'Hara. Dahil di alam ni O'Hara, sa pagtawid nila sa ilog nung gabi ay nawalan na siya ng malay dahil sa dami ng tama nito ng palaso sa kanyang katawan. Buti! O'Hara, gising ka na. Bakit di mo man lang nasabi sa amin ni Atara na ganyan pala ang mga binabalak mo? Salita ni Mang Pasyo. Mang Pasyo, pasensya na ho pero... Oo. Ayos lang yun, O'Hara. Kung sa bagay, wala rin naman kaming magagawa ni Atara. Pagdating sa mundo niyong ginagalawan, masyado kayong mapanganib. Kaya mas mabuti nga na sa mga tiyuhin ni Atara ka humingi ng tulong. Salita ni Mang Pasyo, sabay tingin naman kay Lucila. At masasabi kong napakaganda naman pala ng kapatid mo. Kakaiba ang ganda niya. Parang habang lalong tumatagal na tinitignan mo siya, ay mas lalo siyang gumaganda. Tay, singit naman ni Atara sa pagsasalita ng kanyang ama. Dahil sa iba naman na ang naiisip ni Atara sa mga sinasambit ng kanyang ama. Parang sa mga bigkas ni Mang Pasyo ay nahuhumaling na siya sa kapatid ni O'Hara. Nakaramdam naman si Mang Pasyo sa tunog ng pagpansin ni Atara. Hindi naman sa ganon. Ang ibig kong sabihin ay wala naman akong gusto sa kapatid mo, O'Hara. Talagang nagagandahan lang ako sa kanya. Bilang isang ama, ganon. Pagpapaliwanag ni Mang Pasyo sa ibig niyang sabihin. Napangiti lang naman noon si O'Hara at Lucila sa nasabi ni Mang Pasyo. Pero napakomento naman si Sail. Bayaw, talaga atang iba ang tingin mo sa ganda ng mga aswang. Kasi parang ganyan din ata yung nasabi mo nung nakilala mo ang kapatid naming si Atika. Ikaw naman, Bayaw iba naman ang ganda ni Atika. Salita ni Mang Pasyo na tatawa-tawa, sabay kamot-kamot sa batok nito. Kaya't doon ay nagtawanan na ang lahat dahil sa mga weirdong reaksyon ni Mang Pasyo. Binibiro lang naman kita, Bayaw. Alam mo kasi, ganyan ang mga bangkilang babae. Mapang-akit sila sa paningin ng normal na tao. Lalo na sa mga lalaki. Dahil yun ang pangunahin nilang armas, ang mga babaeng bangkilan, para makakuha ng kanilang bibiktimahin. Nangaakit sila dahil sa kanilang ganda. Kahit pagmasiran mo, Bayaw, sa kanilang mga mata, ang kanilang pagkamisteryosa. At dagdag pa doon ang halimuyak ng kanilang amoy sa mga tao. Ganyan sila, Bayaw. Ganyan ang mga bangkilan. Ganun ba? Kung ganyang babae rin lang ang mambibiktima sa akin, ay nakaw, gugustuhin ko na nakainin niya ako. Salita ni Mang Pasyo ng pabiro,
Sabay pangunguna nito ng pagtawa. Ngunit natigilan siya sa pagtawa dahil parang wala namang natuwa sa biro niya at nakatingin ang lahat sa kanya ng seryoso. Sabay sabi ni Atara ng, "Tay?" Nakasimangot si Atara kay Mang Pasyo. Biro lang. Kayo naman masyado naman kayong seryoso. Sandali. Titignan ko na lang yung pinapalambot kong karne sa labas. Dadagdagan ko na lang ng panggatong. Wala na atang apoy Uwi ka ni Mang Pasyo at umalis na lang sa loob ng kanilang bahay. Sabay tapik-tapik na naman ng noo nito at bulong sa sarili. Anong sinasabi mo, Pasyo? Parang anak mo na lang yun Nabiktima nga ata ako ng babaeng yun sa ganda niya. Tama ang sinasabi ni Bayaw. Matapos ang usapan na yun sa loob ng kanilang bahay, nagpatuloy sa kwentuhan at usapan ang mga ito. Dahil hinihintay naman ang tatlong magkakapatid na gumabi upang sila ay umalis na rin. Dahil gagamitin na lang nila ang kanilang mga kakayahan para makauwi sa lawa ng Exodus ng mas mainam kaysa sa magpahatid pa sila kay Mang Pasyo sa kariton at kalabaw nito. Hanggang sa umabot na ang pananghalian. Nasasamid-samid na naman si Mang Pasyo dahil nag-uunahan si Lucila at Atara sa pagsisilbi kay Ohera o pagsubo dito. Atara, anak, hayaan mo si Lusing na sumubo sa kapatid niya. Kumain ka na. At nang marinig naman ni Lucila ang katawagan ni Mang Pasyo sa kanya na Lusing. Lucila ho, Manong? Oo nga, Lucila. Pasensya ka na, Iya. Di talaga kasi ako matandain sa pangalan. Kahit itanong mo pa sa kuya mo nung unang nagkita kami. At yun nga ay naging masaya naman ang nangyaring pananghalian. At etong si Badar naman ay di nagsasalita masyado dahil sa siguro ay naninibago rin siyang makihalubilo sa mga tao sa labas ng kagubatan. Ngunit kahit pa ganon ay hindi pa rin lubusan ang tiwala ni Ohera sa kanya dahil marami pa ring bagay-bagay o mga katanungan si Ohera sa kanyang isipan na hindi nasasagot sa tungkol kung anong tunay na layunin ni Badar, kung bakit siya sumama sa magkapatid. Hanggang sa sumapit na nga ang gabing yun, nagpa siya nang umalis ang tatlong gabunan pauwi sa Exodus. Paano, Bayaw, Atara, Ohera? Alis na kami. Paalam ng magkakapatid sa mga ito. At sa pag-uwi nga ng mga yon, namahinga na rin noon ang mga ito. Si Ohera ay kasama ni Badara sa silid nito at si Lucila naman ay kasama ni Atara sa silid nito. Magkadikit lang ang silid na to at dingding lang ang pagitan. Nang di maiwasang kausapin noon ni Ohera si Badara dahil nga sa wala siyang tiwala dito. Kaya't kahit may mga benda pa noon ang katawan ni Ohera habang nakahiga na sa papag at si Badar naman ay sa kabilang sulok ng dingding na nakahiga rin. Binuksan ni Ohera ang usapan sa ganito. Badar, tapatin mo nga ako. Bakit nandito ka? Tanong ni Ohera ng diretsa. Pero ang sagot naman ni Badar, kagaya mo, Ohera, at kagaya ng mga nilalang na normal na namumuhay, may sarili-sarili tayong mithiin sa buhay. Kaya nandito ako. Masyado namang maingat na sagot ni Badar. Kung ganon, ano ba ang mithiin mo? At bakit? Bakit mo kami tinulungan ng kapatid ko? Doon ay napaupo naman si Badar sa pagkakahiga nito, sabay harap sa higaan ni Ohera. Tatapatin kita, Ohera. Matagal na akong may pagtingin sa kapatid mong si Lucila. Mahal ko ang kapatid mo.
Nanlaki ang mga mata ni O'Hara habang ito ay nakahiga. Kaya't dahan-dahang tumayo din si O'Hara mula sa kanyang pagkakahiga at hinarap si Badar ng nakaupo. Kung ganon, bakit di mo siya dinala sa akin nung panahong nabawi mo siya sa mga Kastila? Bakit mo pa siya ibinalik sa dato? Dapat ay ibinalik mo na lang siya sa akin. Nagawa ko sana yun, O'Hara. Pero nakakulong ako sa pagbabanta ni Dato Arpan. Dahil nung utusan niya ako na kunin si Lucila, hawak naman niya ang buhay ng aking ina. Sigurista si Dato Arpan, O'Hara. Sa tingin mo, kung may mapagpipilian lang ako nung araw na yon, pipiliin ko pa bang ilayo sa iyo si Lucila? Buhay ng ina ko ang kapalit kapag di ko siya naibigay sa dato. At masakit man sa akin yun. Pero mas pinili ko na lamang noon na bumalik. Dahil kahit papano ay mababantayan ko pa rin naman si Lucila habang nasa tabi ito ng dato. Natahimik naman noon si O'Hara sa isiniwalat ni Badar ng ilang segundo. Pagkatapos ay, anong nangyari? Anong nangyari, Badar, sa kapatid ko habang nasa kandili siya ng dato? O'Hara, wala na ang pagkabirin ng kapatid mo. At si Dato Arpan ang kumuha nun ng sapilitan. Patawarin mo ako. Dahil hawak pa ni Dato Arpan ang leg ko. Dahil sa aking ina. Napaluhan na lang nun si Badar sa sinabi niya. Ganon din naman si O'Hara. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa ay nakikinig naman si Lucila sa kabilang silida sa kanilang usapan. At umiiyak na rin ito na dinadamayan naman noon ni Atara. Alright mga kabagis ko, lumiko-liko na naman ang emosyon natin doon. Ang lupit pero nakakalungkot tong ending nung episode na to. Lalo na dito sa uli, tatawa ka, tas mamaya pakiramdam mo malungkot ka na. Kaya't abangan ang part 13 natin. At marami pang nakatagong sikreto sa kwentong ito ng Bangkilan. Next upload na lang tayo mag-shoutout mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.